Nanghinayang ako sa mura kaya umupa ako ng isang bahay na may masamang reputasyon. Unang gabi ko pa lang doon. Biglang bumukas mag-isa ang shower. Sumigaw ako sa hangin. Ikaw ba magbabayad ng tubig? Biglang tumigil ang agos ng tubig. Akala ko simula pa lang iyon. Hindi ko inakala kinabukasan. May nakita akong 3 ulam at isang sabaw sa mesa. May iniwang papel sa tabi. Bayad sa pagkain 25. 3 ulam at isang sabaw. May karne at may gulay. Mukhang napakasarap. Sa labas aabot ng hindi bababa sa 50 ang ganitong pagkain. Kung hati-hati 25 lang. Sobrang sulit talaga. Kinuha ko ang chopsticks. Kumuha ako ng makinang na piraso ng braised pork. Pagpasok sa bibig sobrang sarap, muntik ko nang lunukin ang dila ko. Habang nilalantakan ko ang pagkain. Habang nagrereklamo ako sa hangin ng pabulong. Sabi ko, Ate Multo, ang kuripot mo naman. Patay ka na pero ang higpit mo pa rin. Pwede bang loakan mo naman ang isip mo? Tahimik ang paligid. Tunog lang ng pagmuya ko ang maririnig. Pagkatapos kumain napadighay akong kontento. Tinitingnan ko ang mamantikang mga pinggan. Tinamad ako bigla. Sinubukan kong aipatong ang mga pinggan sa lababo nang hindi hinuhugasan. Parang sinusubok ko ang hangganan ng kasama ko sa bahay. Maagang maaga kinabukasan. Nagising ako sa mahinang banggaan ng mga kaldero at pinggan. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pinto ng kusina. Nakita kong may kintab na ang mga pinggan sa lababo. Maayos na maayos ang pagkakaayos. May isa na namang papel sa tabi at hindi na ito may dugo. Karaniwang itim na ballpen ang ginamit. Bayad sa paghuhugas ng pinggan kada beses 5. Kukunin sa katapusan ng buwan. Napatawa ako sa inis. Talaga naman sa mahigit 20 taon kong nabubuhay. Ngayon lang ako nakakita ng maltong may prinsipyo. Tuluyang napukaw ang pagiging kompetitibo ko. Gusto mo ng laban? Sige nga. Sadyang iniwan ko sa may pinto ang supot na puno ng basura. Hinaranggan ang kalahati ng daanan. Kung kaya mo itapon mo. Hindi ko inakala kinabukasan na wala ang supot ng basura. May nakadikit pang sticky note sa pinto. Bayad sa pag-utos 10. Nag-overtime ako hanggang hating gabi. Halos gumagapang na akong umuwi. Sa dilim hinanap ko ang switch ng ilaw. Biglang kusang umilo ang sala. Malambot ang liwanag, hindi nakakasilaw. May bahagi ng puso ko ang biglang lamambat. Kasunod noon, isang papel ang dahan-daang bumagsak mula sa lampshade. Iniwan kong bukas ang ilaw para sayo. Hiwalay ang bayad sa kuryente. Ang kakasibol na init ay agad naduraj ng 4 na salitang hiwalay ang bayad sa kuryente. Napapikit na lang ako at napaikot ang mata sa kisame. Sa ganitong katawa-tawang bangayan lumipas ang mga araw. Araw-araw na dumadaan. Unti-unti kong nakilala ang ugali ng multo kong kasama. Ang pangalan niya ay Leo Ruyan. May pagka-maislan sa kalinisan. Kapag inihagis ko ang salawal sa sahig, kusang tatalo niyon papunta sa lababo. May pagka-obsessive rin. Kapag may isang libro sa estante ko na hindi nakaayos-ayon sa taas, kinabukasan siguradong maayos na iyon. Mahusay siya magluto, pero sobrang mapagtanim ng sama ng loob. Nagreklamo lang ako na maalat ang ulam. 3 araw niya akong pinakain ng nilagang tokwa sa tubig. May matalas din siyang dila. Bumili ako ng discounted na polo. Sinukat ko sa harap ng salamin. Sa salamin, unti-unting lilito ang mga salitang gawa sa hamog. May problema ang aesthetics. Kaduda-duda ang panlasa. Mas problema ang pataka. Sa sobrang inis na patalon ako at minura ang hangin. May pakialam ka ba? Isang kuripot na multo na kahit patay ay hati-hati pa rin. Pagkatapos ang mga salita sa salamin ay nagiging pareho lang. Unti-unti akong nasanay sa presensya niya. Medyo nagugustuhan ko pa nga. Hindi na ako kumain muli ng instant noodles. Sa malamig na lungsod na ito, may isang taong nag-iiwan ng ilaw para sa akin. Kahit may bayad ang ilaw na iyon. Isang araw dumalaw sa akin ang nag-iisa kong kaibigang si Ji Bokhang. Maaga palang pinaalalahanan ko na si Leo Ruyan. Darating ang kaibigan ko. Madali siyang matakot. Maging behave ka ngayon, narinig mo ba? Isang magasin ang lumutang mula sa mesa. May malaking salitang okay sa ibabaw. Kinabukasan pagpasok pa lang ni Ji Bokhang. Pinalaki niya ang singhot ng ilong. Uy, yumaman ka na. May kasambahay ka na. Ang linis ng bahay na ito hindi parang tinitirhan mo. Gumanda ang mga gawin mo sa buhay. Pagkasabi pa lang niya, ang TV na nagpapalabas ng pelikulang Bar-Ilan. Biglang lumipat sa channel ng ekonomiya. Napatigil si Ji Bokhang sa gulat. Nasaan ang remote? Bakit biglang nagpalit ng channel? Baka may sira ang contact. Walang pagbabago ang mukha ko habang ibinabalik ko ang channel. Nagkukwentuhan pa kami. Ang baso sa harap ni Ji Gochang. Biglang dumulas ng 5 sentimetro papunta sa gilid ng mesa. Putang ina, anong multota? Kusang gumalaw ang baso. Kalmado kong ibinalik ang baso sa dati. Huwag kang matakot, medyo pilya lang ang kasama ko sa bahay. Pero masarap siyang magluto. Tinitigan ako ni Ji Bokhang nang may takot. Parang tumitingin siya sa isang baliw. Lin Bei, sobra na ba ang stress mo? Nagkakailusyon ka na. Napabuntong hininga ako. Alam kong hindi ito kayang ipaliwanag. Matapos ihatid ang natatarantang si Ji Bokhang. Naupo akong mag-isa sa sofa na may lungkot. Biglang dumilim ng kaunti ang ilaw sa sala. Mas naging banayad ang liwanag.
Tumingon ako patungo sa malaking bintanang salamin. Isang matangkad na hugis na nakapulang bestida. Sa unang pagkakataon ay malinaw na lumitaw sa harap ko. Kalahating transparent pa rin siya. Parang ulap na marahang gumagalaw. Pero malinaw kong nakita ang mahaba niyang buhok. May sensin siyang kumikilos. Pinupunasan ang bintanang hindi ko nalinisan kaninang umaga. Punong-puno ng focus ang bawat galaw. May dalang halos obsesibong elegansya. Bigla kong naisip, ang pag-aalala ng kaibigan ko. At ang hindi pag-unawa ng buong mundo ay hindi na mahalaga. Sa napakalaking lungsod na ito, sa wakas ay nagkaroon ako ng tahanan. At isang napaka-natatanging pamilya. Ngunit hindi nagtagal ang magandang sandali. Ang lamig ng kapital ay umabot pa rin sa akin na isang munting empleyado. Isang malamig na email, isang email sa trabaho at ilang malamig na opisyal na linya. Ang tuluyang nagwakas sa 2 oras kong araw-araw na biyahe. Kapalit ng kakarampot na sahod. Bit-bit ang curtain. Naglakad ako sa masikip at magulong kalsada. Sa unang pagkakataon pakiramdam ko basura akong itinapon. Pag-uwi tinakpan ko ng kumot ang ulo ko. Ang matagal na kinikimkim na sama ng loob at kaba. Sa wakas ay bumuhos. Hindi ko alam kung gaano katagal akong umiyak. Mula sa sala ay marahang umalingaw-ngaw ang klasikong musika. Ang paborito kong piyesa ni Dvorak. Minsan habang kumakain, nasabi ko iyon sa hangin. Na maganda ang tugtog na ito. Pakiramdam ko kahit gaano kahirap ay kakayanin. Sumangot ako, at mabigat ang hakbang na lumabas ng kwarto. May nakahandang mainit na adobong manok na may cola sa mesa. Sa tabi ay may isang tahimik na papel. 2 salita lamang ang nakasulat libre. Sa wakas ay tumulo ang luha kong hindi na napigilan. Hindi dahil sa hinanakit, kundi dahil sa init ng damdamin. Sa unang pagkakataon taimtim kong sinabi sa hangin salamat. Salamat sa iyo Leo Ruyan. Parang may napakahinang buntong hininga sa hangin. Pagkatapos kumain, binuksan ko ang laptop at nagsimulang magsumite ng mga resume. Ngunit lahat ng ipinasa ko ay walang sagot. May ilang interview pero sa huli ay nabagsak din. Tinitingnan ang laman ng aking bank account. Araw-araw itong nababawasan. Unti-unting nilalamon ng kaba ang isip ko. Nagsimula akong hindi makatulog gabi-gabi. Sa wakas ay natanggap ko ang pinapangarap kong paanyaya sa interview ng isang kumpanya. Kasunod noon, hinugot ko ang nag-iisang formal na damit na matagal kong itinago. Sa araw ng interview, maaga akong gumising dahil sa sobrang kaba. Habang bumibili ng almusal sa coffee shop sa ibaba, nanginginig ang kamay ko. Isang basong mainit na Amerikano ang nabuhos sa polo ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko gumuho ang mundo. Nagmadali akong tumakbong pauwi. Gusto ko nang sumuko sa buhay. 1 oras na lang ang natitira bago ang interview. Wala na akong oras para bumili ng bago. Susuko na lang ba ako ng ganito? Sa mismong sandaling iyon, narinig ko mula sa banyo ang mahinang tunog ng pagsisimula ng washing machine. Napatigil ako, dali-dali akong tumakbo, at nakita ko ang polong na bahira ng kape. Umiikot sa loob ng washing machine. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto ang washing machine. Humandar ang drying function. Makalipas pa ang 20 minuto, isang malinis at mainit na polo, na may banayad na halimuyak, ay nakasabit sa pinto ng kwarto ko sa isang di nakikitang hanger. Nakatitig lang ako sa polong parang bago. Parang nananaginip ako. Isinuot ko agad ang damit, at tumakbong palabas ng bahay. Sa daan papuntang istasyon kasagsagan ng rush hour. Habang nakikita kong lumilipas ang bawat segundo, pawis na pawis ako sa kaba. Tapos na malamig ang pakiramdam ng dibdib ko. Sa mismong sandaling magsasara na ang pinto, parang may naipit sa pagitan ng mga pinto. Tumunog ang matinis na alarma. At muling bumukas. Halos gamulong akong nakapasok sa tren. Sa loob ng tren malalim akong humihinga. Mabilis ang tibok ng puso ko. Sobrang daming nagkataon. Parang may nagbubukas ng daan para sa akin. Dumating ako bago magsimula ang interview. 5 minuto bago magsimula ay nasa kumpanya na ako. Habang nakaupo sa meeting room bawat segundo ng paghihintay ay parang parusa. Matagal ang lumipas. Sa wakas ako na ang sumunod. Huminga ako ng malalim at pumasok sa silid. 4 na interviewer ang nakahanay. Seryoso ang mga mukha. Pinagpapawisan ang mga palad ko sa kaba. Oras na sana nang inihanda kong pagpapakilala. Ngunit walang lumabas sa bibig ko. Naghang ang utak ko. Habang sobrang naiilang ako at gusto ko na lang maglaho, isang itim na ballpen sa mesa ay biglang gamulong papunta sa kamay ko. Reflex kong hinawakan ang ballpen. Ang malamig na pakiramdam ay agad nagpakalma sa akin. Pagtingin ko pababa, sa katawan ng ballpen, may 2 salitang maliit pero malinaw na nakaukit. Umalma ang puso ko sa isang iglap. Parang iniksyon ng lakas ng loob ang 2 salitang iyon, na pumasok sa buong katawan ko. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Lin Bei. Ang interview na iyon, ay naging pinakamaganda kong performance kailanman. Pagkalipas ng 1 linggo, matagumpay kong natanggap ang job offer ng kumpanyang iyon. Sa unang araw ng trabaho, agad akong tumakbo papuntang supermarket. Bumili ako ng 1 bote ng magandang alak, at maraming sariwang sangkap. Pag-uwi ko ay naghanda ako ng isang malaking handaan, at pinuno ko ng alak ang 2 baso. Itinaas ko ang isa sa mga ito. Leo Ruyan, salamat sa basong ito.
Aking pinakamahusay na katuwang. Bahagyang gumalaw ang kabilang baso. At naglabas ng malinaw na tunog ng banggaan. Parang sumasagot sa akin. Umiti ako habang nababasa ang mga mata ko. Alam kong hindi ako nag-iisa. Mayroon akong isang di nakikitang tagapangalaga. Ang pagsasama namin ni Liu Ruyan. Matapos kong matanggap ang bagong offer, ay pumasok sa isang hindi pa nararanasang pagkakasundo. Ako ang bahala sa paghahanap buhay. Siya naman ang nag-aayos ng bahay ng maayos. At kasabay nito ay binabantayan ng paggastos ko gamit ang sarili niyang loika. Pinaplano ang aking pananalapi. Nagsimula ko pang magustuhan ang ganitong uri ng pagsasama. Araw-araw may mainit na ulam pag uwi ko galing trabaho. Tuwing araw ng sahod may financial director akong gumagawa ng budget. Tuwing may problema ako sa trabaho, sa mesa ko ay laging biglang may lilito na mga aklat at materyales na may kaugnayan. Para siyang isang tahimik na guro, isang ganap na kitiwala, isang pinakakilalang estranghero, ngunit wala akong alam sa kanyang nakaraan. Habang lalo kaming nagkakaunawaan, mas lalo ring lumalakas ang aking kuryosidad. Paano nga ba namatay si Liu Ruyan? Ang malabong balita sa internet ay nagsasabing, namatay daw siya dahil sa aksidenteng pagkalason sa gas. Pero pakiramdam ko may mali. Sinubukan ko siyang tanungin, Liu Ruyan, paano ka ba talaga namatay? Kumislap sandali ang ilaw sa kwarto. Parang may gusto siyang ipahiwatig. Ngunit parang may puwersang pumipigil sa kanya. Hindi niya may parating ng malinaw ang mensahe. Habang mas matindi ang reaksyon niya, mas lalo akong naghinala. Sa huli nagpa siya akong magsimula sa bahay na ito. Nahanap ko ang ahente ng real estate na nagpaupa sa akin noon. Inanyayahan ko siyang makipagkita sa kalapit na restaurant. Sa dahilan na magtatanong ako tungkol sa renewal ng kontrata. Gaya ng dati pala kaibigan at magiliw pa rin siya. Komportable naman po ba ang paninirahan ninyo, Ginoong Lin? Maganda ang lokasyon ng bahay. Maganda rin ang layout. May nangyari lang dati. Hindi basta-basta kayang tiisin ng ordinaryong tao. Pero mukhang maganda ang aura ninyo. Alam kong tiyak na wala kayong problema. Bà khẽ gật đầu với ta. Alam kong tiyak na wala kayong problema. Cho nên ta sẽ không sợ. Cho nên ta sẽ không sợ. Cho nên ta sẽ không sợ. Tạ Chiêu ca ca đừng sợ. Ta không biết phải an ủi huynh ấy thế nào. Trong cung khắp nơi đều treo đầy cờ trắng. Tể tướng Lý Tư Niên ở trên triều. Chẳng lẽ để nàng ở hậu cung chơi trò gia đình sao? Lời vừa dứt, các văn quan phen phen hưởng ứng. Sách phong hoàng hậu là di chiếu của tiên đế. Tể tướng còn có để tướng phủ chúng ta vào mắt không? Há là thứ ngươi có thể nghi ngờ. Ánh mắt quét qua Lý Tư Niên. Ánh mắt quét qua Lý Tư Niên. Ánh mắt quét qua Lý Tư Niên. Lập tức chuẩn bị đại lễ sách phong hoàng hậu. Ai ra ủng hộ tuân theo di chiếu tiên đế? Ai ra ủng hộ tuân theo di chiếu tiên đế? Ai ra ủng hộ tuân theo di chiếu tiên đế? Sau khi trận chiến không khói súng này kết thúc, Phó tướng Trần nhanh chóng chạy tới bên phụ thân. Tướng quân, giờ đang lao về phía Tử Thần Điện.